Isang magandang hapon po sa lahat. So ngayon po ang i-share ko sa inyo ay kung paano kami magtanim ng ampalaya. At ang itatanim po namin ngayon ay bali 4 na lata na mestiza F1. Para mapabilis ang pagtubo ng ampalaya, ang ginagawa po namin ay ibinababad muna namin ng magdamag. So dito na tinutubigan sa mismong lata na to. Pagkatapos ng magdamag, ay ililipat dito sa basahan. Ito, basahang-basa at kukulubin. At pagkaraan ng 2 araw, ito na yung lalabas niya. Yan. Makikita, yung ibang buto ay nakalabas na yung kanyang mga ugat. So ito po yung eksakto na dapat itanim. So hindi dapat na humaba ng husto yung ugat dahil baka maputol at hindi makatubo. So ito po yung aming taniman. Bago kami magtanim, ito ay binungkal, sinalang sa araw o pinaarawan muna ng halos 1 buwan. Nilagyan ng konting animal manure, chicken manure na laon na o composted na. Konti lang. And then hinalo at ikinama at nilagyan ng plastic mulch. So ang gamit naming plastic mulch dito sa lugar na ito ay ang sukat ay 0.75 meter. Yun yung kanyang lapad. Ang distansya naman ng tanim ay bali 1 meter between hills. Ito 1 meter po ang distansya nito. At ang pagitan naman ay ng tudling ay 2.4 meters. Ito kasi yung dating tinamna ng kamatis. Ang kamatis kasi sakto lang yung 1.2 meters hanggang 1.5. So ngayon po ay medyo humahamog ng konti kaya medyo nakakapote yung nagtatanim. At eksaktong-eksakto, kahit alangan itong pagbasa ng lupa, ay humahamog-hamog at mukhang uulan ng mahina, mababasa, matutubigan. Madidilig na po itong bagong tanim, kaya maganda ang magiging tubo. So direct seeding po ang ginagawa namin para pag tumubo siya ay dire-diretso, hindi na po nananamlay. Mas mahusay po sa experience namin pagka direct ang buto na itinatanim kaysa dun sa inilalagay pa sa tray at saka inililipat dito sa taniman. May pagkakataon din na ang buto ay inililipat muna namin sa seedling tray, pinatutubo ng 10 hanggang 12 araw bago itanim. Yun po ay kung panahon na sunod-sunod ang ulan, dahil kapag ka itinanim ng rekta o direct itong buto dito sa lupa at nagsunod-sunod ang ulan, ay posibleng hindi ito makasulpot sa lupa dahil mabubulok. Kaya kung minsan, pag masama ang panahon at alam namin na magtutuloy-tuloy ang ulan, nilalagay muna namin sa seedling tray ang buto, palalakihin bago ilipat dito. Pero dahil ang panahon ngayon ay maganda, ang ulan ay paminsan-minsan lang, kaya direct seeding ang aming ginagawa. At tulad ng nasabi ko, ang distansya ng tudling nito ay bali 2.4 meters. Dahil ang susunod na itatanim namin ay maaaring kamatis. So ito yung isang tudling at itong nasa pagitan na to ay tatamnan din namin. So bali ang magiging pagitan nito ng tudling ay 1.2 meters. Eksakto na po iyan para sa kamatis. So sa pagtatanim, kinakailangan po na uumbok yung mismong tatamnan. Para kapag naulan, bumaba, hindi siya gaanong bababa. Yan, kaya kinakahig ng konti yung lupa. Ayan, makikita nyo.
kaya nilalagay yung buto. Ayan, pag yan po ay naulan, hindi masyado siyang bababa. Ang problema kasi kapag nasa lubak at itinanim natin yung buto at biglang umulang malakas, ay maiipon ng tubig dito sa mismong butas. So kung nakaumbok ng konti, yan, hindi mamamahay yung tubig dito sa mismong kinalalagyan ng buto. So para po sa mga nagtatanong kung ano ba ang tamang distansya sa ampalaya, ito po ay base sa lakas ng lupang ating tinatamnan. Kasi hindi pare-pareho ang taniman. So dito sa amin dati medyo masinsin ang tanim namin dahil hindi malakas yung lupa. Pero dahil pa rin sa kalalagay namin ng organic, lumakas itong lupa kaya medyo madalang ang tanim namin. Dahil malakas lumago pagkasagana sa organic ang lupang tinatamnan. So yan po yung kalahating pitak na tinatamnan namin. At lilipat po tayo dito sa kabilang pitak. Ito naman yung kalahating pitak na dati kong tinamnan ng 2 lata ng ampalaya. So iba naman ang distansya rito. Ang distansya naman po rito ng tudling ay bali 3.4. Yan, mula dito sa isang plastic mulch hanggang dito 3.4. Pero ang butas na tatamnan ay 1 meter din ang distansya. Itong nasa pagitan na to na may mga baging parang ampalaya. Dito nakatanim dati yung ampalaya. So bakante itong isa na to. At kung mapapansin nyo rin, dito na namin inilaglag yung mga baging na tinanggal namin para dito mabulok at magsilbing organic fertilizer. Habang umaani kami sa nakatanim dito, nakapahinga naman itong pagitan na tudling. Kaya so sa ngayon, dito na ngayon kami magtatanim at ipapahinga naman itong kabila. So pwedeng sa susunod na taniman ay baka pwedeng ampalaya uli. Pero palagay ko ang gagawin namin ibang klase naman ng pananim. Maaaring Solanaceous ang itatanim namin dito. Hindi po kasi maganda pag paulit-ulit na ampalaya. Kaya lang, dito hindi naman kasi nagamit yung lugar na to. Kumbaga sa nakabakante siya kaya parang basal pa rin siya sa ampalaya. Ito naman yung pambutas namin kapag umuulan. Kagaya ngayon, umuulan ngayon. Ito kasi hindi na kailangan ng baga. Saksak lang ng saksak. Okay, ito yung poste sa pagitan ng mga tinatamnan namin na yan. At isasabay na rin naming tamnan ng ampalaya. So ito naman yung makikita nyo yung mga baging ng kalabasa dati. Ito, dito namin ibinagsak para magsilbing mulch nitong tatanim na ampalaya. Ito, parang experiment lang. Yan, sa halip na sunugin o ilagay sa ibang lugar, ay dito namin nilagay. So ang kainaman nito, hindi tutubuan ng damo at pag nabulok itong mga baging ng kalabasa, ay magsisilbing organic fertilizer.